Samantala, nasa linya po naman ang telepono ang isa nating kababayan na naninirahan sa Fukushima, Japan na si Isabel Moria. Isabel, magandang gabi sa iyo. Ako si Mel Tiangco ng 24 Oras. Hello, magandang gabi po. Isabel, nasaan ka ngayon sa mga oras na ito? Nasa bahay lang po ako. Hindi kami lumalabas ng bahay ng anak ko kasi nga delikado po yung sumabog na nuclear na plant dahil baka malanghap namin yung radiation ng sumabog. Siyempre delikado po sa aming pangangatawan yun. Ganong kalayo ka, Isabel, dyan sa planta na sumabog? Sa planta, from dito hanggang Iwaki, siguro merong kung bibiyahe ka mga 2.5 hours siguro yun o mga 2 hours siguro yun, mga ganyan. Aha. Pero ano yung mga pag-iingat na ginagawa ninyo dyan laban nga sa radiation, Isabel? Ang ginawa ko, sinarado ko yung bahay, hindi kami lumalabas ng bahay, yung pintuan, tapos syempre umuulan pati ngayon, mas lalong delikado pag lumabas ka ng bahay, di ba? And then ang inaano lang namin, wala po kaming tubig. Hanggang ngayon, di pa kami nakakaligo, okay lang po yun sana. Kaya lang siyempre, tapos minuto, andyan pa rin po yung lindol. Siyempre, andun po yung kaba namin, yung takot namin, nagkapobe na ako. Wala na ako. Gusto lang namin makauwi kami Pilipinas. Yun talaga po ng gusto lang namin. Kasi yung mga magulang ko pa, yung mga kapatid ko, nag-aalala po na sa amin. Yung sa anak ko. Isabel? Kain din po. Nung after lindol, mga 2 days, mga ganyan, nakabili po kami pagkain, kaya na talagang limitado. Ngayon, sa kasalukuyan, Isabel, meron ka pa bang tubig at pagkain dyan sa bahay mo? Kamusta ang bata? Wala pong tubig, wala. Wala po, hanggang ngayon walang tubig. Pagkain? Yung iniim lang po namin dito, yung nabili namin mga soft drinks, yung maiinom na mga soft drinks, yung ganyan, oroncha, yung mga ganyan, mga tsaa, tapos cup noodles, itlog, yun ang kinakain namin. May rice kami, nakabili kami ng 5 kilong rice, tapos sa awa ng Diyos, meron naman kami kuryente, hindi naman kami nawala ng kuryente, yun na nga lang pasalamat namin. Kaya hanggang, ngayon, lumilindol na naman po uli. Ibig mo sabihin, meron lumilindol. May aftershocks pa hanggang ngayon na nararamdaman ka? Hanggang ngayon, may aftershock pa rin po ngayon. Yun nga, yung mga kapatid ko, yan, laging nag-email sa akin, kinakamusta kami. Isabel, wag daw kami labas ng bahay. Isabel, matanong lang kita, no? Nasaan ang mister mo? Ay, wala po. Nasa trabaho po siya kasi kailangan din po siyang lumayo doon, pumunta doon dahil meron yata aasikasuhin na trabaho na parang meron yata babagsak na ewan ko kung ano yung sumipantay Yamagata. Kasi na din po yun. Ano ang trabaho ng mister mo, Isabel? Ano ba yun? Mga gumagawa ng tulay, mga ganyan, mga So, sa construction. building. Sa construction. Ilang taon ang anak mo, Isabel? Yung kasama mo? 7 years old po. 7 years old. Sa tansya mo, ganong tatagal yung pagkain mo sa loob ng bahay? Hindi po ito tatagal ng 1 week. Mga saging, mga sopan, mga chichirya. Tapos yung mga dilata ko, mauubos na rin. So, tapos, yun lang, itlog, yun lang ang namin. Kanina, inulam lang namin mag-ina, itlog lang, pinilitang itlog. Okay lang po yun, basta may makain lang po. Kaya lang, inaalala lang namin yung bang malanghap namin, kaya hindi kami makalabas ng bahay. Gusto ko tumawag sa Pinas, hindi ako makatawag na dahil natatakot kami sa malanghap namin. Isabel, nasa yung pagkakataon ngayon na makausap ang iyong mga kababayan dito o yung mga kamag-anak mo. Sinong gusto mong makausap? Ay, yung sinanay ko po. Anong pangalan? Sa Pilipinas. Pangalan niya? Felisa Marinay po. Pakiulit? Felisa Marinay. Felisa Malinay? Marinay. Marinay. Taga saan si Aling Felisa? Ang nanay mo, taga saan?
Sa Manila po. Taga Maynila. O, nasa sayo ngayon, Isabel, ang pagkakataon? Opo. Anong gusto mo iparating sa nanay mo? Yun nga, gusto na namin pong umuwi. Kung pwede lang po sana. Pinapauwi na rin po kami. At saka, ayun, nagdarasal naman po kami rito. At saka, yun nga lang, nag-iingat na lang po kami. Wag na lang po sanang mag-alala masyado sa amin. Anong exact location mo, Isabel? Exact location? Fukushima, sa Fukushima Shi, Fukushima Kem, Okabe Aza. Okabe Aza. Aza? Okay. So, ang gagawin namin, pagbibigay alam namin sa sa ating Department of Foreign Affairs dito na ikaw ay isang Pilipinang gusto nang umuwi. Actually, marami po kami rito mga Pilipina. Marami kayo. Ilang kayo dyan? Marami po kami, marami. Mga friend ko dito, yung mga nakikipag-coordinating lang sa akin, nagte-text po sa akin, nakikibalita po sa akin. Kasi nasabi ko na po sa kanila na baka matulungan tayo ng Pilipinas dahil nakikipag-coordinate na ako dyan sa ABS-CBN. Yan ang aming gagawin, ha, Isabela. Aming kukontakin ang Department of Foreign Affairs at ibibigay namin ang iyong cellphone number, ha. Kaya, lang kayo dyan, magdasal lang kayo at tayo sama-sama magtutulungan. Maraming salamat sa iyo, Isabel Moria. Salamat po. Salamat din sa iyo. Okay. Mga kapuso, dapat lagi tayong handa at alerto anumang oras. Kasi po, hindi natin alam kung kailan tatama ang sakuna. Kaya dapat lang lagi nating masasabi na I am ready. Inuulit ko po, I am ready. Narito po ang ilang paalala sakaling magkaroon ng lindol sa inyong lugar. Ang pagtutok ay mula kay June Penerato. Batay sa earthquake simulator ng Philippine Science Centrum sa Marikina City, ganito kalakas ang intensity 7 na lindol. Hanggang pumalo sa intensity 9. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng ideya kung gaano kalakas ang magnitude 9 na lindol na tumama sa northeastern part ng Japan noong Biyernes. Halos hindi mo nakakayaning tumayo. Makikita rin dito kung paano nangyayari ang tsunami kasunod ng lindol sa ilalim ng dagat. Ang biglaang pag-angat o paglubog ng seabed ang siyang lumilikha ng alon. Mas malakas na lindol, mas malaki at mas mabilis ang nililikhang tsunami. May 6 na major faults sa karagatan at 4 naman sa lupa ang Pilipinas, sabi ng National Institute of Geological Sciences. Kung sa faults lang, lahat ng kailangan mo sa recipe ng isang disaster, meron tayo. Sa pag-aaral na ginawa ng Japan International Cooperation Agency, PHIVOLCS at MMDA noong 2002 hanggang 2004, kapag tumama ang lindol sa Metro Manila na may lakas sa 7.2 magnitude, pwedeng 38% daw ng mga bahay sa Metro Manila ang maaring masira. 33,000 katao ang maaari raw mamatay at mahigit 100,000 ang masasaktan. Paano na kaya kung magnitude 9 gaya sa Japan? Nakakatakot daw isipin ng mga posibleng mangyari, sabi ng mga eksperto. Ang paghahanda sa lindol ay hindi lang prediksyon. Ang pinaka-importante, maayos yung mga pinupuntahan nyo, maayos yung tinutulugan nyo. Lumalabas din sa pag-aaral na mas delikado ang mga mababang gusali kesa sa mga nagtataas ng estruktura, lalo na kapag malapit ang mga ito sa epicenter o yung pinaka-sentro ng lindol. Gusali ito ay maliit, maikli, mid-rise, high-rise. Ang paggalaw po ng lupa ay mabilis. Kasi nga magaan ang building, mas madaling mayugyog. Gumawa ng mga pocket-size material ang PHIVOLCS para bigyang kaalaman ang publiko kapag may lindol. Unang-una, huwag magpanik. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa o desk. Lumayo sa mga salaming bintana at mabibigat na gamit na maaaring tumumba. At kung nasa open area naman, siguruhing malayo kayo sa mga bagay na maaaring bumagsak o tumumba. Kung tsunami naman ang pag-uusapan, maging alerto sa biglaang pag-urong ng tubig dagat dahil senyaris ito ng paparating na tsunami. Makakatulong din kung pirming may nakahandang go bag na naglalaman ng tubig inumin, ilang dilata, flashlight at bagong baterya.
at ilang gamot na makakatulong sakaling matrap ng ilang araw kasunod ng isang delubyo. Humanap din agad ng mataas na lugar na paglilikasan. Sabi nga ng mga eksperto, halos lahat na yata ng sangkap para sa isang malaking kalamidad gaya ng lindol ay meron ng Pilipinas. Pero sa halip na katakutan, mas makabubuti raw na ito'y paghandaan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, nakakaantig ang mga eksena ng muling pagtatakbo ng mga magkakaanak sa Japan. At yan po ay matapos ang trahedya ng lindol, pati na ng tsunami. Pero hindi pa rin ganap ang kanilang saya dahil marami pa rin ang mga nawawala hanggang sa mga sandaling ito. Nakatutok si Mark Salazar. Bawat paglapag ng rescue helicopter ng Japanese forces, pag-asa ang dala. Sakay kasi ng mga helicopter ang maraming nailigtas mula sa pinsala ng lindol at tsunami. Emosyonal ang mga tagpo ng muling pagkikita ng magkakaanak. Bumaha ng luha. Mula sa mga batang nailigtas, hanggang sa mga nakatatanda na dinala sa mga evacuation center na hindi maipaliwanag ang ligaya, pero kaakibat nito ang pighati para sa mga nawawala. Ang lalaking ito naglilibot, ipinaskil niya sa bisikleta ang pangalan ng nawawalang misis. Bitbit ang litrato ng pinakaiibig. Ang eskwelahang ito na naging evacuation center, niligid naman ang isa pang lalaki. Hinahanap din ang kanyang may bahay. Pero bigo siya. I couldn't locate your wife. Mapalad naman ang isang ginang na nailigtas ng mga otoridad matapos tangayin ng tsunami. Kumapit lang daw siya sa palutang-lutang na puno. Pero nakaligtas man, namimighati pa rin siya dahil hindi niya malaman kung ano na ang sinapit ng anak na tinangay din ng tsunami. Sa rooftop din ng paaralan nagkaroon ng eksena. Natanaw kasi nila na may gumagalaw sa loob ng isang kotse. Karipa sa mga rescuers sa sasakyan. 3 nakatatanda na natrap ang nailigtas. Don't be afraid anymore. Hindi lang magkakaanak ang naghahanapan. Ang lalaking ito, labis ang pag-aalala sa sinapit ng mga tauhan sa kumpanya. Kaya naman ganun na lang ang pasalamat niya nang makita nila ang isa sa mga trabahador na ligtas. Hindi naman tumitigil ang mga rescuers sa pagsasalba sa mga posibleng natrap pa. Bawat buhay mahalaga. Lalo pat kung makikita ang bagsik ng tsunami. Sa videong ito makikita pa ang mga tao nakatayo sa tuktok ng truck at iba pang struktura habang sa paligid nila, delubyo. Sa isa pang video, kakilakilabot naman ang eksena ng tumama ang lindol. Pero sa gitna ng trahedya, ang mumunting mga himala at imahe ng pag-asa. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras.